Hi guys, welcome back once again. Advice for the days is, ang di mabuting bunga ay itatapon sa impyerno. Ganito po yan eh. Kapag isa kang taong walang pananalig sa ating Diyos Ama, tapos panayang gawa mo ng masama paulit-ulit, nag-aadik ka, lahat na ng bisyo nasa iyo, nag-aadik, nagsusugal, nagnanakaw, nagsasaksi ng mga kasinungalingan, nasamba sa mga demonyo, santo-santo dyan, at nananakit ka ng kapwa-tao mo, nakikiapig ka, nagnanakaw, pumapatay, lahat na ng bisyo nasa iyo. So, yung mga taong ito, tsak na tsak, ang kaluluwa nila ay mapupunta sa impyerno. Lalong-lalo na takot silang magsisi. Mas gusto nila yung madalian, mga bisyong ganyan. Pag-aadik, di nila alam, mas sinisira ng bisyo nila ang kanilang pagkatao, lalo na nagsusugal kayo. Walang yumayaman sa pagsusugal, sa panluloko, sa pag-aalak, masisira yung kalusugan natin. Pagyoyosi, di ba? Pagsusugal, pagbibisyo, yun, alam niyo na. Marami tayong mga ginagagawi ang bisyo na hindi naman karapat dapat sa isang tao na may mabuting tao, may mabuting kalooban. So kapag masama ka, talagang hindi ka magbabago, patuloy kang gagawa ng masama. Pero kapag may pagbabago sa isip, sa puso mo, lapitan lang po natin yung ating Diyos Amang buhay na nasa langit, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Lumapit lang po tayo sa kanilang tatlo para po mabago yung ating puso at isipan na na po magbisyo. Kasi yung mga masamang bunga, sila talagang di maliligtas kapag dumating na yung katapusan ng mundo. Ililitis tayo ng Diyos. Sabi nga ng ating Diyos Anak, pagdating ng kumbaga judgment o paghahatol sa bawat isa sa ating mga tao, kailangan po natin magsisi. Pagsisihan po natin lahat ng mga kasalanan natin ginawa dito sa ibabaw ng lupa para madala po tayo doon sa kaharian ng Diyos, sa paraiso na kasama niya, ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Pagsisihan po natin lahat yon. Magsisi po tayo. Huwag po natin ugaliin na gawing habit ang pagiging masamang tao, paggawa natin ng masama. Hindi po tama yun. Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Once magkaroon tayo ng takot sa Diyos, mahikayat tayong hindi gumawa ng masama o magbisyo o mag-isipan sa tao ng masama. Pag natuto tayong magbago, huwag na tayong bumalik sa nakaraan. Itapon na po natin yun at huwag nang balikan pa. Kasi once binalikan mo pa yun, yung mga mali mo gawa, tsak na tsak, mapupunta ka sa impyerno. Ang pagdadjudge ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ ay nakabatay sa anong ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa. Kailangan gagawa tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. Tumulong, rumispeto, magmahal, bumalang sa ating mga Diyos, magulang at higit sa lahat sa kapwa at sa sarili natin. Minsan kasi walang paggalang sa sarili yung mga babae, di ba? Sige sila post ng mga sexy dyan. Binabastos na nila ang kaharian ng Diyos, ang templo ng Diyos. Hindi nila alam, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Dito nasusukat kung anong ginawa mo nakikita natin, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, yung mga ginawa natin dito sa lupa dahil sinasalamin ang katawan natin kung anong mga ginawa natin kabutihan dito sa ibabaw ng lupa. Pero kapag puro kasama ng ginawa mo, sasalamin yan kapag tinignan ka pa lang ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit na puro kasama ng ginagawa mo. Pero once nagbago ka, nagsisi ka, at tinalikuran ng mga maling gawa mo, kasalanan mo, tsak maliligtas ang kaluluwa mo. Sama-sama tayo mapupunta lahat sa paraiso. Maging mabuting bunga po tayo. Huwag po tayo maging masamang bunga para sa ating mga anak at sa ating kapwa-tao. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.